nakikita ko yung tindahan ko before, nasusunog siya. Nakakapangihina yun. Wala kami nailigtas nun. Ang pagiging isang tendera po, napakahirap. Kailangan mo lahat yan. Sakripisyo, oras, yung budget. Ako si Maylene, sari-sari store owner, 2 dekada na. At ito po ang kwento ko. Three o'clock kasi, nagigising talaga ako. Pagkatapos kung asikaso yung anak ko, yung asawa ko naman, bibiyahin na siya sa trabaho niya. Tuwing umaga, gusto ko yung good vibes, nagagawa mong ngumiti sa buong maghapon kahit minsan ay stress ka, kahit maraming problema. Ako kasi bilang tindera, binabati ko yan lahat mga customer ko. Good morning, kamusta na? Nagtayo kami ng sari-sari store, tapos yan, unti-unti dumadami siya. Nakakatawa naman kasi sa dami ng sari-sari store dito, ako yung pinupuntahan nila. Full time yan eh. Hanggat maaari, ayaw mo magsara kasi sayang yung kita. 24 hours kung kaya mo magbukas, magbubukas ka. Hindi pa yung pagod mo sa pamimili, yung pagod mo sa pagbabantay, yung kailangan mo na magpahinga, hindi ka makapagpahinga. 2023, nasunugan kami. So yung pangyayaring yun, naging aral yun sa amin, yung pagtutulungan yan, pagmamalasakit sa kapwa. Yung nakikita ko yung tindahan ko before, nasusunog siya. Nakakapangihina yun. Hindi ko alam nun kung saan ako kukuha ng pera. Kasi alas, wala kami na save. Wala kami nailigtas nun. Hindi madali yung pinagdaanan namin kasi yung lahat ng pinagpaguran ko, lahat ng nawala lahat. Kaya ngayon nag-uumpisa kami. Lumalaban. Hanggat kaya kong magtinda, magtitinda kami. Ayun yung nasunugan kami. Malaking kalungkutan nga yun kasi di ba ang tindahan niya nasunog. Hindi siya talaga nagtigil ng pagtinda kahit doon sa evacuation, nagtinda-tinda pa rin siya. Nagkakilala po kami sa evacuation center. Simula po nung naging mag-close po kami, yung anak ko po, lagi na po nasa kanila. Kaya parang siya na rin po yung pangalawang nanay ng anak ko. Natutulungan niya po ako, pinagbabantay niya po ako ng tindahan, binibigyan niya po ako ng pera, nagkakaroon po ng extra income ako dahil sa kanya. Mabait po siya, mapagbigay. Kahit may alitan na kayo noon, hindi ka po niya hihindian. Dito na lang ako bumibili kasi yung mga anak ko, walang nagbabantay, kailangan talaga ng mabilisan. Hindi na kailangan pumunta doon sa may mga aircon, malalaki tindahan. Pare-parehas lang naman ang presyo. Ang kaibahan po kasi marunong siya makisama sa mga tao, sa mga nagiging customer niya, kaya binabalik-balikan po siya. Kahit ano man yung problema yan dyan sa loob ng bahay niya, nakangiti siya sa mga tao. Kaya naman sila talaga pumupunta dito, yung mga suki ko. Siyempre, yung closeness namin. Siyempre, nadadaling yung love. Kaya yun, hindi talaga ako natatakot. Di rin ako kinakabahan. Hindi ko iniisip yung kompetensya. Instead na dun sila sa ibang tindahan na malalaki, ganyan. Dito talaga sila pumupunta. Mas dinadagdagan ko pa yung paninda ko para at least alam nila na, ay si ate meron ganito. Natututo na ako ng mga iba-ibang diskarte ng pakikisama, iba-ibang tao na nakakasalamuha. Then kung paano pakitunguhan yung mga kapwa ko. And syempre, kasama na din yung pagmamalasakit sa kanila. Pag may lumalapit sa akin, hindi naman ako nag-aalinlangan. Kasi yun din naman yung naranasan namin ng pamilya ko. Yung mga suki ko dito, naging pamilya ko na sila kahit di ko sila kaano-ano. Yung turing na nila akong ate. Naging bahagi sila ng buhay ko.
pangarap ko dito sa tindahan is mapalaki pa namin, no? Mapadami pa yung tinda namin. Ma-provide ko yung mga hinahanap ng mga customer ko. Yung pangarap ko sa mga suki ko, gusto ko maging successful din sila. Magkaroon ng trabaho. Yun yung pangarap ko, magkaroon ng oras yan sa sarili ko, makapag-ayos, makapag-banding sa mga anak ko. Yun yung pangarap ko. Simple lang. Sa mga suki ko, maraming salamat sa suporta, sa loyalty, sa pagmamahal, sa malasakit sa pamilya ko. Alam niyo naman na nandito rin naman ako pag nilapitan nyo. At salamat din kasi nagiging malalim yung relasyon natin. Lagi lang maging good vibes, then mag-thank you ka lagi kay Lord. Kahit sa hirap ng buhay, huwag mong isipin lang yung problema. Kahit yan pagsubok, natututunan tayong aral sa dinadaanan natin.